Kaliwat ka ng batikos ang inabot daw po ni Palace Press Officer Claire Castro mula sa hanay ng mga guro o teacher dahil sa kanyang pahayag kaugnay ng panibagong pamamaril sa loob ng isang paralan sa Zamboanga City. Ibabalita po yan ni Madeline Villar Moratillo. Mads? Ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Inulan ng batikos mula sa hanay ng mga guro at iba't ibang samahan ang pahayag na ito ni Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng panibagong insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Nalungkot, nasaktan, tas nainis. Kasi nalungkot ako kasi ganun lang ba yung tingin nila sa amin na kapag kami nagawang mali ang bata, kailangan talagang teacher ang unahing sisihin. Di ba dapat tingnan na mag-background check muna sila? Ano ba yung kalagayan ng bata sa environment sa loob ng tahanan? Ano ba yung environment ng bata sa community? Sa panayam naman sa Radyo Agila, sinabi ni Benjo Basas, chairperson ng Teachers Dignity Coalition, na nasaktan sila sa pahayag na ito ng tagapagsalita ng Malacanang. Itong panahon na ito yung panahon na dapat naghahanap tayo ng solusyon doon sa isang prevailing na problema na napakalaki na problema. Pero ang napili niyang banggitin kabilang yung mga teacher. Hindi naman niya sinasabing lahat. Hindi naman niya sinasabi niya naman yung iba, di ba? Pero bakit yun pa yung nasabi niya? Marami siyang pwedeng banggitin kung gusto niya maghanap ng masisisi, di ba? Sa press briefing, dumepensa si Castro kung saan niya hinugot ang pahayag niya kahapon patungkol sa pagsisi sa ilang guro. Ito ay patungkol sa nangyari naganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. Giit ni Teacher Melody na ang mga tinuturuang estudyante ay nasa grade 7, 8 at 9, hindi pwedeng isisi sa mga guro ang ugali ng mga mag-aaral. Nagtuturo kami ng academics, nagtuturo kami ng skills, and then at the same time, nagtuturo kami ng values education. Paano pagdating sa bahay? O halimbawa na, ito, halimbawa po, may nagmura sa estudyante ko. Sabi ko, anak, bakit ka nagmura? Naririnig mo ba sa bahay niyo yan? Sabi, opo, ma'am. Sabi ko, okay. Kung may naririnig ka na pangit na salita sa bahay niyo, please, huwag mong dadalhin dito sa school. Hindi rin humingi ng paumanhin si Castro sa mga nasaktang guro. Sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Sa huli, sinabi ni Castro na ang kanyang ina ay isa ring guro. Kung naturuan po siya ng mga magulang niya, ng mga teacher din, hindi niya muna ba naisip na bago siya nagbitaw ng panalita yun, teka muna baka masaktan mga magulang ko to kasi mga teacher din sila. Di ba? And then hindi ba yung magbubumerang sa kanya? Hindi ba yung babalik sa kanya na Panawagan naman ng ilang guro, magbitiw na lang sa pwesto si Castro. kasi wala po siyang mabuting impluwensya. Lalo ang social media pa naman, laganap na. Yung mga bata, syempre nakita yan. O ano na sasabihin ng mga bata? Di ba po, lalong mawawalan po sa amin ng respeto ang mga bata sa ginawa niya. Sa sinabi niyang kami ay nagtuturo ng walang modo sa mga bata. So, paano pa? Maniniwala pa ba sa aming mga bata? Ang ACT Teachers Party List naman iginiit na nagtuturo na naman ng Malacanang ng masisisi sa issue
na may mas malalim na ugat tungkol sa krisis na nararanasan ng sektor ng edukasyon. Panawagan ng mga guro kay Education Secretary Sani Angara, ipagtanggol naman sila. Sana maramdaman daw nila ang suporta ng kalihim ng DepEd sa panahong ito. Madeline Villar Moratillo para sa 100% Balita.